Okay, isang magandang araw po sa inyong lahat o gabi kung anong araw man kayo nanonood, anong oras. Okay, tayo ay nasa 2 Corinthians 12 na po, no, mga kapatid. So last week ay wala pa ba? Meron na. Wala pala. Okay. Siyempre, 2 Corinthians 11 tayo nung nakaraan. So ano ang napag-usapan natin nung nakaraan? Si Pablo, niyabang di umano yung kanyang mga achievements. O kaya yung kanyang mga pinagdaanan. Okay. Bakit? Kasi yung mga Korinto, mga taga-Korinto ay iba ang kanilang standard sa pagiging tunay na apostol. Hindi biblikal. Hindi makadiyos. Panlabas, no? Karamihan. Si Paul, ganun ba? Sige. Patulan nga natin mga panlabas na yan. Jew ako. O diba? 100% Jew ako. Tapos madaming ganito. Bakit ginagawa yan ni Paul? Actually, sabi nga niya, parang nga daw siyang nababaliw Kabaliwan yung ginagawa niya Kasi against dun sa will niya, yung kanya sinasabi ng pagyayabang sa flesh. Okay. Pero, to drive a point, sinabi niya yun. Bakit kaya? Ang conclusion ko dito, no, Sir John, may mga tao talaga na kailangang ipangalandakan mo sa kanila. Dahil maraming taong tanga Di ba? Okay. Okay, maraming taong deceive. Di ba? Maraming taong ayaw mag-isip. Okay. Paling ang kanilang katwiran. Okay. Minsan kailangan mong ipangalandakan sa kanila na ito yung tama, ito yung totoo. Kasi minsan manhid mga tao Parang, minsan nakikita naman na nila pero ala lang, parang unbothered sila na. Parang walang ginagawa. Parang aware lang. Aware lang, pero ala. So, de aware na. Tapos, ano na? Okay. Ala, ayaw. So, minsan, may mga tao kasing bias. Etong mga taga-Korinto na to, bias to. In a sense na, kahit anong sabihin minsan ni Pablo, hindi nila pinaniniwalaan. Yung mga iba doon. Dahil meron silang preconceived na ito ang tama. Tulad ng mga sinasabi nga nilang super apostles. Okay. Tandaan mo, sir. Di ba, meron silang mga super apostles na kung sa ngayong panahon natin ihahambing, sila yung mga karamihan ng mga charismatic churches, no? Or yung mga well-esteemed na mga preacher. Hindi naman nating sinasabing magpakaaba-aba kayo kung gusto nyo maging Kristiyano. At di rin naman natin sinasabing lahat doon sa mga denomination na yun ay ganun. Pero yun nga, dahil nga sa kultura at karamihan is yun ang gusto, health, wealth, prosperity, at yun ang sa tingin nilang makadiyos, mali, nagkakamali po kayo. Dahil kung yun ang pagiging makadiyos, bakit si Pablo naghirap? Naghirap yan, ibig sabihin, sa standard natin ngayon, hindi siya Christian. Si Jesus, naghirap. Lahat ng mga apostol, mga unang Kristiyano na pinapatay para sa kanilang, dahil sa kanilang paniniwala. Kung yan ihahambing natin sa panahon ngayon at ipapasok natin sa standards natin, hindi sila papasa. Kung yung standard nila or ng Corinthians ang gagamitin. So, madaling salita, nung araw pa pala ito. Nung araw pa. Di ba? Umuulit lang There is nothing new under the sun, sabi. So, nag-iiba lang ng pangalan. Nag-iiba lang ng anyo, pero yun pa rin. Yun pa din. So, dito, sinabi naman ni Pablo na, at isa pang maganda sa napag-aralan natin, daming segue, marami siyang pinagdaanan, sinabi niya yun, nilahad niya yun, pero isa sa mga nagpapahirap ng kalooban niya, is yung mga concern sa church. Ayan. Hindi baligtad. Hindi baligtad. Hindi yung concern sa church, wala lang. Pero yung mga makamundong mga concerns, dun tayo nag-e-effort. Mali naman yun. Kung ikaw wala ka nang makain, di ba mag-e-effort ka? Di ba ganun naman magtatrabaho ka, kakahid ka para sa pamilya mo. Paano kung ang simbahan ng apektado? Meron kang kapatid na nabubulid sa kasalanan o sa tukso. Anong gagawin mo? Yan. In comparison dun sa wala ka nang makain. Sabi ni Zach Punen na kung lahat tayo is magkakakanser at meron tayong taning na buhay. Taning na yung buhay natin. Di ba mananalangin tayo? Pero yung isang tao na alam niyang pupunta siya sa impyerno,
minsan hindi pa ganong kataimtim manalangin dun Totoo sa taong din. may cancer. Yung mamamatay sa cancer, physical lang yun. Physical. Yung mapupunta ka ng impyerno, Pati spiritual kaluluwa, yun. So, ang tanong dyan, ano yung binavalue mo? Ganun yun eh. Sige na nga, punta na tayo sa 12. Una, hanggang 6. kailangan kong magyabang at kahit wala naman akong mapapala, ikukwento ko pa rin sa inyo ang mga mensaheng pinakita sa akin ng Panginoon. Mga vision at revelation. Okay? So meron ditong vision at revelation si Paul na gusto niyang sabihin sa atin. Okay? 14 years ago, may kilala akong isang Christian na dinala sa pinakamataas na level ng langit. Di ko alam kung siya ang tinutukoy niya dito. Di ako sure kung kasamang inakyat sa langit yung katawan niya o espiritu lang. Diyos lang ang nakakaalam nun. Dinala ang taong to sa paraiso. At sabi ko nga, hindi ko sure kung kasama ang katawan niya o espiritu lang. Diyos lang ang nakakaalam. Nakarinig siya doon ng mga bagay na hindi kayang i-describe ng mga salita at hindi pwedeng sabihin ng kahit sino. So, ibibida ko ang taong ito. Pero hindi ko ibibida ang sarili ko. Except yung mga kahinaan ko. Well, kung gusto ko mang magyabang, hindi ako magmumukhang baliw kasi totoo ang sasabihin ko. Pero hindi na lang ako magyayabang. Ayoko kasing maging mas mataas ang tingin nyo sa akin kesa kung ano ang nakikita at naririnig nyo sa akin ngayon. Okay. So, kumbaga, even si Paul din naman, may mga naranasan din siya ng mga visions and revelations. Pero kung mapapansin mo, hindi siya parang laging vocal doon at lagi niyang pinapump yung bagay na yon. Sa ngayon ba, sir, sa tingin mo is valid pa yun, ng vision at revelation? Kasi parang meron tayong stigma o stereotype na, mga ano yan, hindi naniniwala sa Holy Spirit yung mga yan. Yung church nyo na yan, hindi kayo naniniwala sa Holy Spirit. Bakit? Wala kayong tongues. Praise and worship nyo, hindi nakataas ang kamay ng mga tao. Okay. Hindi malalakas. O, ganun. Hindi led by the Spirit. Pag sinabi kasing move by the Holy Spirit, ibig sabihin, nagmo-move tayo dun sa salita ng Diyos. So kapag totoo at buhay sa atin ang salita ng Diyos, ibig sabihin, buhay at totoo sa atin ang Holy Spirit. So hindi siya always nakikita dun sa ganong bagay na tongues. At syempre, di ba merong fruit ng Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness. So kung totoo yung mga bagay na yun sa buhay yun natin, yung katunayan na yun yung katibayan na meron tayong Holy Spirit. So baga, hindi yung gifts lang ang dapat i-prioritize natin. Though it is good to desire yung gifts para mas makapag-minister tayo sa ibang tao, pero ang una na kailangang evidence sa ating buhay is yung fruit ng Holy Spirit, yung siyam na tawag dito, bahagi ng prutas na yun. Now, si Paul is very reluctant na sabihin yung kanyang visions. Kasi noong time na to, ang ine-esteem ng mga taga-Corinto is yung may mga visions, sabi sa akin ni Lord, yung may mga ganon. Yung uso sa kanila. Hindi ganon magsalita si Paul. So, hindi natin dinidiscount na si Paul maaaring may mga visions din. Pero diba? hindi niya ini-emphasize. Hindi niya ini-emphasize at hindi niya lagi yun na sinasabi. Sa tingin mo, sir, bakit? It is because merong mas mga profitable na mga bagay na dapat pag-usapan at ayaw niya na ma-misunderstood ng mga tao na kailangan may ganun para maging super apostle ka. At saka, ang context ng sinasabi niya dun sa unang verse na sinabi natin, para hindi niyo ako tingnan na mataas kaysa doon sa nakikita niyong ginagawa ko. Yes, exactly. Ibig sabihin ayaw niyang mapump siya dahil kasi nga naman kung ikaw nga naman is sinabi mong may sinabi sa'yo si God. Isipin ng mga tao, napaka-spiritual naman ng tao na to. Di-desire din nila yung gano'n na sana ako din may gano'n. Kaya mas hihintay na ng tao yung sasabihin sa ni Lord kaysa sa magbasa ng Bible o mag-aral. Pure ang heart niya. No? Kasi ang dali nga lang naman kasing sabihin na may sinabi sa akin si Lord, kung totoo nga naman. Yun, si Paul to, totoo. Paano yun sa ngayon na karamihan hindi naman totoo? Yung iba is iba guni-guni lang. Yung iba psychological na hysteria lang or mass hysteria daw na tinatawag. At hindi kami nagsasalita in theory, in-experience kami. At saka may mga accounts na rin yung ibang mga Christians na may similar na experiences. So, hindi siya isolated case. Madami siya. Okay. Now, kumbaga, dahil ang nire-regard ng mga
taga-Corinto is yung mga visions and revelations. Sabi ni Paul, meron din siya. Kaya nga lang reluctant siya na sabihin yun because hindi naman siya necessarily magiging benefit sa iba. Sa kanya, benefit yun kasi na-strengthen siya, nabigyan siya ng guidance, na-remind siya, pero not necessarily na kailangan niya sabihin to every time. Now, bakit nga naman ba kasi napakasikat noong mga visions and revelations? It is because ang New Testament naman kasi talaga is puno ng mga visions and revelations. Isa-isahin natin yung mga example. Sige nga, sir. Si Zechariah, yung tatay ni John the Baptist, nagkaroon siya ng vision na anghel, kakaanak. Si Jesus, nag-transfigure at i-describe ito as a vision for the disciple. Yung mga babae na nagpunta sa puntod ni Jesus, nagkaroon siya ng vision ng mga anghel. Si Stephen, nagkaroon siya ng vision kay Jesus na nakaupo sa kanan ng trono ng Ama nung siya ay mamatay na. Si Ananias, nagkaroon siya ng vision na kung saan kailangan niyang puntahan si Saul para maging San Pablo. Si Peter nagkaroon ng vision dun sa mga bumababang clean and unclean animals. So, meron. Tapos nga, as in sobrang dami. Si John nagkaroon ng vision sa Patmos kaya naisulat niya yung Revelations. Okay. Si Paul nagkaroon ng revelation kay Jesus sa daan patungong Damascus. Si Paul is na-encourage at nagkaroon siya ng vision na nung nasa Corinth siya, which is nasa Book of Acts. Nagkaroon din si Paul ng vision nung na-shipwreck sila sa karagatan ng isang anghel. So meaning to say, hindi nakakagulat ang mga visions and revelations. It is common. Kaya nga lang, para lagi mong bukang bibig at pang-pump dun sa ibang tao, medyo hindi na pure in heart yung normally nagsasabi nun. Kahit pa totoo. Okay? Kahit pa totoo. So, kumbaga, even si Paul maingat. Kasi ayaw niya maging culture lagi ng mga tao na, ay, sabi sa akin ni Lord, ay, sabi sa akin ni ganito, ganyan. Lahat naman tayo is may opportunity kausapin ng Diyos. Ayaw maging culture ni Paul na pangit yan sa simbahan pag naging culture. Kasi, di ba, kunyari, sinabi sa akin ni Lord, pupunta ako sa abroad. Tapos sabi nung isa, sabi sa akin ni Lord, ganyan. Anong verse, di ba? Yun. Tsaka yung madaling maghanap ng verse. Tsaka yung mga visions and revelations na yan, ang pinaka, talaga niyan, recipient, sarili mo. Hindi para i-impose siya sa ibang tao. Kung siya is i-share mo sa ibang tao, anong verse? Ibig sabihin, meron siyang kaakibat na reference, kumbaga. Na matatrace natin na nga. Yan nga yung sinasabi ng Biblia. Hindi ka ba nagtataka bakit in third person ang sinasabi ng Paul? Kasi nga, ganun magyabang yung mga super apostole. Ako. So, ginamit niya in third person. Okay. So, it might be na, sabi ng ibang scholar, hindi naman daw siya talaga kinukwento niya. Pero sa switch kasi ng statement na biglang siya na yung pinag-uusapan sa bandang gitna, ma-assume mo na siya din yun. Sabi niya nakarating daw siya sa third heaven or sa ikatlong langit. Walang compartment yung langit. Ito yung first, ito yung second, yung third. Sa kanila, pag sinabing third heaven, it is yung throne room ni God kung nasaan si God. So, yung unang heaven, say natin, unang heaven is the sky or the atmosphere. The second heaven is the starry sky or the space. And the third heaven is yung kung saan nagre-reside si God. So, parang sinabi lang niya, nagkaroon siya ng vision. Ang sabi niya, either in the body or out of the body, hindi niya alam. In short, hindi na mahalaga at paano? At nilive talaga ni God na hindi natin alam yon para hindi tayo mag-focus na paano ba? O baka kasi mag-aral tayo na astral projection para humiwalay yung katawan. O kaya maghanap tayo ng ibang dimension sa katawan nato. Ano yan? Sino? Doctor Strange. Di ba? Astral projection. So, ibig sabihin, tama, para hindi tayo mahumaling sa mga ganyan. sa mga ganong bagay yung pa yung maging focus. So, nilive out ito ni Paul, it is because nilive out ito ni God. Kesa maging mabuting mamamayan. Oo. Naging So, imbis na, baka isipin, nagdadrugs ka pa, di ba? Dahil gusto magkaroon ng out-of-body experience na tinatawag. Isa may gano'n, bastos ka sa magulang mo, bastos ka sa asawa mo, pero mas trip mo yun, mga astral projection. Ayaw mo ng mga simpleng, simpleng moral lesson. So, kumbaga,
hindi nag-focus doon si Paul. Okay. It's because hindi naman talaga yun ang dapat na focus. Kaya tayo, dapat hindi rin tayo doon mag-focus. Sa simbahan din, dapat hindi yun ang focus. Pwedeng mangyari yun, pero hindi yun yung focus. Ngayon, kung ito'y kinuwento ni Paul, plus yung mga experiences niya doon, di syempre, ma-amaze yung mga, yung mga tao. Sasabihin is, ay wow, super apostle din pala si Paul. Ayaw naman, ayaw patulan ni Paul yung ganon. Pero ina-explain lang niya na through that experience, marami siyang na-realize. It might be na-strengthen siya, na-remind siya, na-correct siya. Pero hindi kasi siya inalaw na sabihin kung ano yung nakita niya. Diba yun yung maganda doon? Hindi inalaw na sabihin yung nakita niya. Why? Secret. Kasi sabi doon, there are things or words na I am not allowed or any man to utter. So, it might be kaya hindi niya sinabi yun because for that time, hindi pa inaano ng Diyos or sineset ng Diyos na malaman ng tao. So kapag may mga ganito sa Bible, huwag nyo masyadong paghahalagilapin, paghahanapin. Kumbaga kung... Hindi na nga pinaalam eh. Kunyari, kailan ba darating ang Panginoon? Wala kang nakakalam yan. Para kang magnanakaw. Tapos tayo naman, gusto natin, meron ng clock. Di ba? Wala nga kang makakaalam. Wala kang nakakaalam eh. Wala kang makakaalam eh. Pinipilit nila eh. Ngayon, ang mangyari pa dyan, dahil sa pinipilit alamin, nauubos yung oras, resources, at saka yung funds, lahat. Dahil lang sa pag-alam ng bagay na hindi naman talaga pinaalam ni God. Kumbaga, huwag nyo masyadong intindihin yung kung kailan babalik. Oo. Kasi para yung magnanakaw. Ang mahalaga, hindi yung kailan siya babalik. Ang mahalaga, handa ka ba pag bumalik yun? Tama. Now, may binabanggit siya ditong 14 years ago. So, okay, 14 years. So, ito yung nagiging problem kung kailan ba talaga nasulat yung Corinthians. Yung Corinthians kasi na book, naniniwala ako na, lalo na itong 2 Corinthians, late na naisulat. Late, may edad na siya, no? Oo. Itong mga Corinthians kasi kung makapagsalita, parang mga mas nauna silang Christian kaysa doon sa ibang mga churches sa may sense of entitlement. Hindi sila nga yung halos isa sa mga huli. Pero sila pa yung makapag-ano ng standards. Ngayon, sabi dito, the important thing to notice that Paul kept quiet about his 14 years and now he mentions it reluctantly. Bakit niya ni-reference itong 14 years ago? Niya in-spill? It is because dahil ito yung ginagamit ng mga super apostle, ginamit niya pero hindi sa pamaraan ng paggamit ng mga super apostle. Kasi nga reluctant nga siya na ikwento. Sila super apostle kasi para maging charismatic sila at saka marami silang tagasunod or follower na ma-amaze. Ito yung pang-sell nila. Sa imbis na doktrina at katotohanan, ang tinuturo nila, lifestyle. Ano yung vision sa kanila. Pagiging super apostle. Kumbaga, yung vision sa kanila, yung revelation. Yung achievement. Maraming ganun. May mga churches, every year, ibang vision sa church. Kaya nga. Diba? Today, diba? I will, ano yung madalas na mga mga basta vision alam ko lang every year, nagbabago ng vision. Sabi ko, may kagawin ng Panginoon sa... Nagbago ba ang wording? Ibig sabihin, meron tayong bago sigurong gagawin, pero hindi nagbabago yung vision natin kay God. Tama. Now, binanggit yung third heaven, he was caught in the paradise. Ang paradise ay galing sa Persian na salita na enclosed luxurious garden. Paraiso. Okay. So, di ba sir, merong magnanakaw yung dinala ni Jesus sa nung nasa cross siya? Today, you will be with me in paradise. Pero buhay pa doon namatay si Jesus. Buhay pa yun. Namatay lang siya from suffocation nung binasag na ituhod niya dahil di na siya makaangat. Yung magnanakaw. So today, you will be with me in paradise. Sabihin, parehas lang ng paradise na binabanggit ba dyan yun? Niniwala ako yun. Parehas lang. Sa niniwala ako. Hindi pa heaven yan. Heaven. Heaven na nga. Ito kasi itong ay third heaven heaven kasi di ba merong sinasabi na hindi pa heaven yun kasi yung Hades idadalin pa sa dagat-dagat ng heaven apoy, sa hell. Itong paradise naman hindi pa yan yung heaven kasi hindi pa yan yung New Jerusalem. Itong binabanggit dito ni Paul kasi di ba nga na translate yung body niya. So this might be the glimpse ng heaven. Glimpse. Okay, pwede. Saka syempre walang concept ng time ang Diyos. Hindi natin masabi.
So ngayon, hindi inalaw ni God na sabihin niya kung ano yung nakita at na-observe niya nung siya is nakakita nung vision na yan. Ayan. So, ang lesson, wag mo alamin Huwag na rin. nating pilitin. So ngayon, Ano ba kasi ang misconception sa langit? na Yung maulap, puro lipad. ginto daw lahat, ganyan-ganyan. Okay, Tas paglakad yun ang kaputi iniisip lahat. mo di ba? Yung Kaputi ulap. lahat, Oh. maraming anghel, pakpak. Tapos yung anghel niya tao itsura. Tao itsura, magkakaiba din itsura daw anghel. Oo, actually medyo creepy nga Yung maraming mata. Kaya yun. Tapos pag sinabi mo, you look like an angel. Which angel? Daming iba't ibang itsura ng anghel. So, kumbaga, kung magyayabang daw si Paul, hindi siya magbobow sa sarili niyang mga achievement, kundi sa kanyang mga kahinaan. Paano ba ipagyabang yung kahinaan, sir? Yung halimbawa, ito hindi ko to kaya, ito blah blah blah. Yun yung vocal ka sa gano'n. Ibig sabihin, admitted ka sa mga weakness and mistakes humility. mo. Yes. Yung pala yun. Ano Yes. ibig sabihin niya, pinaganda niya. Kasi sabi, humble yourselves in the sight of the Lord and He will lift you up. Yung So, aaminin mo na hindi mo kaya. So, ang naboboast dito, si God, nabibigyan mo siya ng glory kasi when you are weak, aaminin mo limitado ka. oo. Ang problema kasi sa ibang tao, yung hirap na nga, hindi pa maamin sa sarili niya, kailangan niya ng Yun yung first tulong. step Acknowledge na mali ka. Yes. Paano yun? Pag wala yung first step, pwede ka ba tumalon? Hindi pwede. Hindi naman pwede. Yun yung prerequisite Back kasi. to zero ka. Di ba? Yun yung prerequisite. We should be humble. Pag doon pa lang wala, di tayo makakapag-usap. Totoo. Ano yun? Kumbaga sa kliyente, wala pa tayong kontrata. Wala pa Hindi mo pa na-recognize. So, kaya kami sinasabi din na blessed are the pure in heart, blessed are the meek and humble. Yeah. Thirst, hunger and thirst. And righteousness. So, kumbaga, kung wala kang ganun, hindi mo ma-access yung strength. Sa kung hindi ka weary and heavy laden. Diba? Magtatrust ka ba kay God kung lagi tingin mo sa sarili mo, okay? Self-righteous ang dating mo naman. Parang Pariseo, karamihan sa kanila, may tiwala sa kanilang sarili. Kaya hindi lahat ng tiwala sa sarili maganda. Yes. Lalo na kung ang pagkakatiwala mo sa sarili mo ay natakpan at natabunan niya yung Diyos. Yes. Di ba? Ala na yung Diyos. Magaling ka na lang. Hindi ka naman talaga magaling Ayun pa, isa pa yun. Yung nagtitiwala sa sariling skills and talent. Pero ako, napapansin ko, reality ng mundo, sa mundo ko, in my own perspective, is yung mga taong magagaling, sila yung talagang hindi masyadong pinag-ayabang magaling sila. Yeah. At yung humihiyaw na sila yung magaling, sila yung mga yung insecure, ng mga hindi di ba? Totoo. Yun yung realidad sa point of view ko, sa mundo ko. Hindi, madalas naman ganun Kung sino yung walang laman, sino yung mababa yung value, yun yung maingay. Pero yung mataas ang value, sabi nga nila, sino yung mga nambubuli, sila talaga insecure, di ba? Totoo. Totoo daw yun Di ba, meron din yung sa pera, pag daw barya, maingay. Pero daw kapag papel, hindi maingay. Ibig sabihin, yung mga tao na mataas ang value, yun. Chill lang sila, hindi sila threatened. Pero yung mga tao na... Hindi dapat, walang patunayan. Wala ka lang patunayan. Oo, totoo naman. Yan. Yan. Next, dito tayo sa verse 7. 7 lang. 7. At para di lumaki ang ulo ko sa yabang dahil sa mga revelations na nakita ko, binigyan ako ng pahirap sa katawan. Nagsisilbi itong messenger ni Satan para pahirapan ako at pigilan akong magyabang. Okay, so ano naman itong thorn in the flesh na to? Ginamit ito or inalaw ito ni God para hindi magyabang si Paul. Kasi yung pride, kahit na Christian ka na, hindi to basta-basta mamamatay sa ating sistema. Dalawa yun pride tsaka selfishness. Okay, ito bang thorn in the flesh na ito ay isang kasalanan? Itong thorn in the flesh ito ay maraming haka-haka. Pwedeng physical infirmity, pwedeng mental torture, or pwede naman na spiritual. So, hindi natin alam. Basta ang point lang is, si Satan is, meron siyang messenger na kung saan tinotorment siya. Ngayon si God, hindi naman siya yung nananakit talaga. Inalaw lang niya. Parang kay Job, di ba? Inalaw lang niya para manatiling humble si
Okay, Paul. meron kasi akong parang naging kausap na ang sabi na ang thorn in the flesh daw dito ni Paul ay siya ay may kasalanan. Okay. Siya ay nagkakasala pa. Guilt stricken. Kaso nga lang, kapag ganun, parang hindi tama. Or hindi akma dun sa Hindi- sinasabi niya. Oo, hindi akma kasi thorn in the flesh tapos sin, hindi ibig sabihin ngayon. Kapag tayo nagkakasala, thorn in the flesh to. Oo, hindi nga ganun. Magiging license na ngayon, magiging ano pa, di ba? Kaya siguro hindi ko ma-overcome pa itong sin na to. Kasi inalaw ni God to dahil thorn in the flesh ko. Hindi ganon. Yun yung reason. Kasi responsibilidad mo yun eh. Yun yung reason ba't hindi niya silabi ano yung thorn in the flesh. Para yung tao, hindi daw magkaroon ng wrong idea na kapag may sakit daw na ganun o may ganun thorn sa sarili nilang buhay dahil sa mali nilang... I-identify nila sa... i-identify nila na ay, thorn in the flesh din to kasi pareho kami Parang ng si sakit Paul. ni Paul eh. Hindi ganun. Pero di ba merong isang portrayal ng Paul na nakita natin, pwede nga ito yun. Diba? Yung Pwede nga ito yung... nagpa-flashback sa isip niya yung mga napapatay niya. Oo, di ba? Pwede rin naman yun. Pwede yun. Sabi ko, oo nga, no? Naisip ko rin yun na syempre dami niyang pinapatay noon. Mga Christian. Pwede yun. Naalala niya, napapaginipan niya. Yun yung reason na sinasabi. Kaya nagiging humble din siya doon, ano? Oo. Yun yung reason kaya sabi dito, it could be physical, it could be mental, or it could be spiritual. Regardless. Regardless, ang point lang nun is, hindi pinaalam sa atin yung thorn in the flesh niya pa, hindi natin i-associate kay Paul yung ganon. And number 2 is nanatili si Paul na humble. So sir, paano mo ba i-apply? At paano natin ma-recognize ngayon, sa panahon ngayon, yung mga thorn in the flesh? Kasi baka may equivalent sa buhay natin ngayon eh. So ano ba yung mga pwedeng equivalent ng thorn in the Kunwari flesh? physical, may mga deformity ka sa katawan, inalaw ni God na may deformity ka para hindi ka mag-angas. O paano kunyari, ano ka yung unhealthy ka naman? Kasalanan mo. Inalaw pa rin ni God na magkasakit dahil bumaba yung immune system mo. So, kumbaga, tawag dito, it's very important na wag natin isisi kay God yung mga ganong bagay. So, again, ang ultimate na ginawa ng thorn in the flesh is naging humble ngayon si yun ang resulta. Hindi yung kabaligtaran. Kasi meron ngang mga deformities, meron na tayong mga kapansanan, kakulangan, at kung ano-ano pang pwedeng equivalent ng thorn in the flesh. Tapos mayabang pa tayo. Ayun nga. Kaya, diba? Tapos yung sinasabi dito thorn in the flesh, hindi siya yung maliit na tinik lang na nakaka-inconvenient. Yung thorn in the flesh daw dito ay nanggaling sa salitang tent stake. Ano yan, sir? Yung peg ng tent. Yung peg na mahabang pako. Parang ganun daw yung thorn in the flesh. Hindi daw yung maliit na nakatusok lang. Hindi parang tinik na. Hindi parang tinik lang na literal. Ganun daw. Parang saksak. Parang ganun. Yun. Kaya nga possible, marami sa speculation itong thorn in the flesh ni San Pablo. Pwede daw headache lang or earache. Pwede daw deformity sa katawan or muka. Pwede naman daw na malaria. Kasi yun yung uso nung time na yun eh. So yun yung mga so yung iba't ibang possible na thorn in the flesh. Nabasa ko rin Wala ka bang opinion doon? Nabasa ko rin doon yung para ba nagkasala siya kaya ganun. Ang opinion ko sa thorn in the flesh is inalaw ni God yung sufferings and hardship para ma-produce sa atin yung diligence and endurance. Mas lalo siyang tumawag sa Diyos. Hindi siya magtiwala sa sarili niya. Yes, exactly. Kasi base sa kanyang mga sinabi at resume, meron naman siya talagang say na magtiwala sa sarili niya. Tingnan mo naman track record. Pero yung thorn in the flesh, yun yung nag-keep sa kanya na naging humble. Hindi ko dapat dito ilagak yung aking aking tiwala. Actually, mababasa natin sa kasunod kung ano yung igagrant ni God sa mga tao na may thorn in the flesh. Okay. 8? Sige, 8. 3 beses kong pinag-pray sa Panginoon na alisin niya sa akin ito. 8 lang. 8 lang. Mali ba si Paul dito na paulit-ulit yung prayer? 3 times. Not necessarily. Kumbaga, kaya lang niya paulit-ulit is nasasaktan siguro siya or nahihirapan siya. Kung maaari. So kung maaari, tanggalin. Si Jesus nag-pray din naman ng ganyan. Ayun nga. Hagitsimani, di ba? So, take this cup. So kumbaga, hindi mahalaga kung nauulit yung prayer. Piniplead nga pinapaki-usap Pero kumbaga,
pag naintindihan natin kung ano yung purpose ni God, ba't niya binigay yun, kumbaga, we have to accept it. Ang masama, sir, yung paulit-ulit na prayer na walang kabuluhan. Ayun. Gaya ng pagano. Oo. Yun Yun sinabi yung ni iniiwasan Jesus. natin dito. Yung parang chanting lang. Oo, yun yung iniiwasan natin dito. Mm-mm. Ngayon sabi dito, 3 times. So, ibig sabihin, nahirapan siya. So, kung yung tao is nahirapan, katulad ni Paul, mapapapray ka talaga hindi lang once or twice, kundi 3 times. Ano pa? Sabi dito is, there's nothing wrong with Paul's prayer. Kumbaga, Hindi na nagmamasama it so ba? happened, hindi kasi daw, bakit daw paulit-ulit yung prayer ni Paul? 3 beses. Si Jesus nga sa Garden of Gethsemane. Yung makahanap lang ba ng mali? Sige. Okay, now, Paul's initial prayer was to escape the suffering from this thorn in flesh brought by him. So, si Paul daw ay hindi masokista. Okay. Kung mape-persecute naman talaga siya nang wala sa plano o wala sa lugar, tatakas siya. Oh. Hindi, di ba hindi tayo inuutosan na diharapin nyo? Oo. Hindi laging ganun. Kung pwede naman. Natakasan, di ba? Okay. Si Jesus nga di ba dahil hindi pa panahon, siya nag-slip siya sa crowd. Pwede naman siya magpakamartir, di ba? Na ano. Ngayon, may iba't ibang dimension tong thorn in the flesh na binabanggit. It could be physical. That's why it's a thorn in the flesh. Okay. Pwede naman daw in mental because it was a messenger of Satan. Mensahero. Pwede naman daw spiritual because it was an unanswered prayer. Alamin din natin yon na porkit ang prayer natin hindi sinagot ni God, ibig sabihin nun is di totoo si God o mali yung buong buhay natin. Hindi ganun. Kumbaga is He just wants us to be more prepared and more Saka minsan, ready. baka kapag binigay sa'yo nga, yung kabaligtara, yumabang naman siya. Kaya makorap. Oo, di ba? Wag lang natin ipagpasalamat yung mga bagay na meron tayo. Pati yung mga bagay na wala tayo. Kasi kung meron tayo nun, baka makorap tayo. Tama. Di ba? Yes. Pray ka na ma-promote. Pag na-promote ka pala, mayabang ka pala. Tapos biglang gamitin mo yung position mo para mga apa ka ng tao. Okay. So kasi hindi ka faithful dun sa ngayon. Di ba? So that is wrong. Next. Okay. 9 and 10. 9. Pero ito ang sagot niya. Sapat na sa iyo ang sobrang kabaitan ko kasi kitang-kita ang kapangyarihan ko pag mahina ka. Kaya mas masaya ako ngayon na ipagyabang na mahina ako para maramdaman ko ang kapangyarihan ni Christ sa akin. 10. Okay na sa akin kahit maging mahina ako, insultuhin, magkaroon ng mga problema, pahirapan ng iba at makaranas ng iba't ibang klaseng hirap alang-alang kay Christ. Kasi kung kailan ako mahina, doon ako malakas. Okay, this is a comfortable na verse sa Bible. Kasi sabi, sumagot si God Di ba nagpe-pray siya 3 times, hindi niya inalis yung thorn in the flesh. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa si Paul. Instead, hinintay niya yung response ni God. At nag-response si God. Ano sabi ni God dito? My grace is sufficient or sapat para sa atin. Paano ba yun, sir? Paano ba malalaman kanya yung nag-response si God sa prayer mo? Halimbawa, habang nagpe-pray ka, naalala mo yung mga particular verse or mga particular na scenario. Oo, yun na yun. Ano? So, nire-remind tayo ng Holy Spirit regarding dun sa Bible. Minsan yung pagpe-pray natin, na itatama tayo. Yes. No? Kaya, parang yung prayer natin, salamin ng buhay natin. Yun yung kainaman na nagbabasa din ng Bible. Hindi prayer lang. Tama. Kasi, sa pagbabasa ng Bible, sa pag-meditate natin, naalala natin kung ano yung word ni God. Sa pag-pray natin, nare-remind tayo, ano ba talaga yung dapat natin gawin. So, kumbaga, may mga bagay na hindi inaalis ang Diyos sa ating buhay para tayo ay mag-mature. May mga inaalis naman ang Diyos sa ating buhay para tayo ay mag-mature. So, kumbaga, after nung 3 prayer, tapos hindi favorable yung response ni God para kay Paul, still si Paul hindi siya nagdamdam. Kundi tinanggap niya na this is part of being humble, na magkaroon ako ng ganito. Now, humility. Now, isa-isay natin yung sinabi ng my grace is sufficient for you. So, pag sinabing grace, ano yung grace? Unmerited favor o divine empowerment. Grace. Okay. Next. Sa Tagalog yan. Kagandahang loob. Kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, Butihan. sabi niya, my grace. So, kanino galing yung grace? Kay God. Kay God mismo. Okay.
Tapos sasabi is. So, ibig sabihin, is present tense. Hindi siya future pang mangyayari. Sufficient. So, during pa lang meron na siyang grace. So, sabi dito is sufficient. Ibig sabihin, ito ay sakto. Sapat. O, sapat sa'yo. Tapos sabi for you. So, nag-provide si God ng grace para sa atin, for our own benefit. Sa about buhay ba ng isang Christian, sufficient yung grace ni God na binibigay? Kung marirecognize natin. Ayun. May pagkakataon kasi na hindi natin nare-recognize. Parang kulang God. Yung grace. Parang gano'n. Ano? Even yung mga negative circumstances could be a form of grace. Yes. Why? Kasi madali natin questionin na, Lord, ba't nangyari sa akin to? Nung pala, pinaparanas sa atin ni God yung mga bagay na yun para mas mag-mature tayo. Di ba yung pag-aaral natin ng Psalms, di ba, 66, na pwedeng nating ikapuri sa Diyos, hindi lang yung kanyang mga magandang ginawa, kundi pati yung mga testing na inaalaw niya. Yes. Hindi naman masokista si Paul. Pero, kumbaga, in-embrace niya yung suffering as part ng pagiging kaisa niya kay Kristo Jesus. Pero hindi niya hinahanap yung persecution and suffering. Magkaiba yun, ha? Hindi niya nagkakagilap na, persecute yung ako, yung mananadya ka. Hindi yung ganun. Mali naman yung kasi madami ngayong mga tao, Christian, nananadya. Katulad ngayon, yung kay Kibuloy. Kasi nag-uusap kami kanina nila Che dito. Di ba nga, parang huhulihin na si Kibuloy. Alam mo na ba? Yung balita? Yung nagkaroon ng parang confrontation doon sa lugar nila. Yung sa kasamaan. Di ba yung kanina din? Pero, tapos para papasukin. Na yata, yung kanilang, ewan ko, church ba nila yun? Ang sinabi ni Che, ang problema dito is baka gamitin nila yung pinag-aralan natin nung Sunday. Na tinan mo si Jesus na persecute. Kasi hinuli. Tapos pati siya, ganun. Kaya nga maging maingat. Kasi minsan natutwist yung salita ng Diyos for our personal gain. So, wag daw ganun. Sasabihin niya, grace is sufficient. Di ba? Ngayon, pinakita din dito na even si Paul dumadaan ng mga trials and testings. Hindi siya exempted. Tama. Kaya may mga ganito din siya. So, bakit nagte-take pleasure si Paul? Hindi dahil may mali siyang ginawa? Yes. Kaya siya nagka-trial? Okay. Hindi dahil doon. Kasi nababranda natin yung mga taong gano'n pag may pinagdadaanan Hindi porket may pinagdadaanan ng tao na trials, may ginawa siyang mali. Though possible yun, pero hindi sa lahat. Consequence ang tawag doon. Hindi sa lahat ng pagkakataon is ganun. Now, sabi dito, I take pleasure in infirmity. So, hindi niya minamahal yung infirmity. It just so happened na yun yung lot niya. Di ba sabi sa kanta, whatever my lot, you have taught me to say, it is well with my soul. Kasi nga, nas nagiging humble ka kapag ganun yung nangyayari sa'yo. Ano ba? Sabi dito is, therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. So, when He is weak, God is strong. Kaya nga sabi sa Philippians 4, I can do all things through Christ who gives me strength. So, biruin mo, pag malungkot siya ang nagiging kaaliwan ng ating it's an opportunity. Whenever he is weak in the sight of men, it is opportunity for him para mag-trust kay God. At yun yung real strength. Tsaka tandaan natin ang pagsunod kay God ay hindi parang pagsunod natin sa ating magulang. Na darating yung time, ma-outgrow na natin magulang natin at makikita na natin yung mga flaws nila or yung mga mali nila, and then we try to live our lives independent with God. Hindi tayo tinatawag na maging independent sa Diyos. Tinatawag tayo na maging daily dependent sa Diyos. So si God the Father ang magulang natin na hindi natin ma-outgrow. Na kahit matanda na tayo, is sa kanya pa rin tayo hingi ng advice, sa kanya pa rin tayo magko-consult at saka mananalangin. Which is, this is the great irony of life. Di ba? Na the more you become mature, the more you become independent. Di ba? Mas lalo kang lumalalim sa pagkakaalam kay Kristo Jesus, mas lalo mong nalalamang wala kang alam. Yes, exactly. At kabaligtaran, kung ikaw naman, wala ka naman talagang alam, tingin mo sa sarili mo, madami ka nang alam. Di ba? Kaya sabi ni Paul, I consider everything rubbish para ma-attain niya yung knowledge na nagmumula kay
sacrifice. Tama naman yun eh. Kaya parang merong usapan before na, alam mo ba, nagkakaganito, yung numbers ng church natin, even yung the way we sing and worship God, because of familiarity, sabi gano'n. Tapos ako naman, sinabi ko naman doon sa meeting na yun, familiarity? Can us mere mortals be familiar with the infinite being? O baka hindi lang tayo nagpo-progress. Baka familiar tayo sa culture, familiar tayo sa system, pero sa Diyos, hindi naman tayo maging familiar sa Diyos na infinite? Di ba? Na hindi pa naman tayo babasa ng Bible. Oo. Dahil hindi rin natin siya makikilala. Paano ka maging familiar doon? Masasanay ka ba ron? Diba? Parang, yun yung isang naisip ko. So, isang na conclusion ko doon is baka sa system tayo naka-attach. Baka sa system tayo naka-attach. Sa kultura, sa organisasyon ng simbahan, sa kung paano ipatakbuhin, mga programa, baka doon lang. Di ba? So, kumbaga, ang makikita natin dito is yung humility ni Paul. So, at yung pinagyayabang niya. Oo. Kasi dun sa mga... Hindi ko sinasabing mahina si Paul. Malakas si Paul. Tent maker si Paul. Di ba? Physically? Oo. So, hindi sasabi na mahina. Hindi siya pabigat. Oo. Hindi siya pabigat. Parasitiko. So, pero, inaamin niya na may mga time na may pagkukulang siya at pagkakamali. So, yung time na yun na inaamin niya yung kanyang pagkukulang at pagkakamali, yun yung iniyayabang niya sapagkat yung time na yon doon yung nakikita na totoo si God. So, ganda. So, kumbaga, in the future, lagi natin tatandaan na yung mga sufferings and trials, yan lang yung way ni God para tayo ay mapalakas or mapamature bilang isang Kristiyano. Ganda, no? So, kung ngayon, ano bang pinagdadaanan mo ngayon sa buhay? Yung present na situation mo? Ayun. Tignan mo, timbangin mo. Ito ba ay consequence ng kasalanan mo? Pwede kasi, no? O ito ba ay random na nangyari? O random na nangyari? Do wala namang random talaga? So, i-discern mo. Paano malalaman? Through discernment, magbasa ka ng Bible. So, anong resulta na to sa'yo? Kunyari, meron kang dinidesire, tas wala ay ibigay sa'yo. Anong resulta sa'yo? Nagiging frustrated ka, mainitin ang ulo mo, at lalo kang, tawag dito, nagiging masamang tao ka. Hindi yan ang gusto ng Diyos sa'yo. Di ba? Pagpapatunay na hindi pa talaga para sa iyo yan. Pero nakakatawa din ang pattern to ng buhay ko eh. The more na binitawan mo, saka ibibigay. The more na hindi aalisin. No? Parang kapag kunyari sa trabaho lang din eh, di ba? Sa pag-apply mo sa trabaho, minsan parang kapag gumibap ka na, doon pa lang parang, sige na nga, bahala na nga. Ma-promote ko, mapapromote ko. Hindi. Makakuha ko, hindi. Bahala na. Saka ka bibigyan kapag yung yung wala kang attachment. No? Totoo. Di ba si Isaac nga? Yung free ka na sa si Isaac lang, di ba siya iaalay, tapos may na kulong na ram. O hindi siya yung inalay. Yun eh. Kasi kung tayo, attach pa tayo sa mga bagay, no matter kung gaano mo sabihin, hindi na ako attach. Kasi pwede mo sabihin eh. Kaya nga lang, yung lifestyle mo magpapatunay kung attached ka pa ba. Saka yung paano mo i-value ito. Di ba? Malalaman mo kung paano mo bina-value. Nagagalit ka kapag hindi nagagawa itong certain affected ka. So yun yung bina-value mo. Di ba? Kung isang cellphone na yan, wala lang sa'yo, pag yan nabagsak, wala kang pake. Pero kung mahalaga sa'yo yan, nabagsak mo, magagalit ka. Di ba? So ganun lang yun eh. So in short, though si Paul ay sabihin natin na talaga namang super apostle pero hindi niya inintroduce yung sarili niya bilang ganon. Okay, nakita naman natin na mataas pa yung credentials niya at natutuwa si God sa kanya. Though may ganon, hindi siya naging tamad. Sobrang gracious sa kanya si God, di ba? Pero hindi siya naging Hindi kasi sir, di ba? Tamad. Nung last na pag-aaral natin, yung grace binigay yan para mas lalo ka magsipag. Yes. Kasi kapag ikaw, nireceive mo yung grace in vain, hindi ka magsisipag. In vain yun. Pero siya, yung grace talagang sinulit niya. So, kumbaga, yung grace kasi hindi lang siya mabuting bagay na
para gumawa tayo empowerment yun para magawa natin yun din, yun yung side nung so kumbaga other kung may side. grace talaga tayo ni God, na-overcome na natin yung mga kasalanan. Sipag ka, di ba? Pag may grace si God, may paki ka sa brethren mo. Oo. Kapag may brethren kang sa tingin mong pukpukin, tutulungan mo Ayun yung grace. Di ba? Grace yun. Hindi siya, wag niyong isiping parang sungit naman ito o kaya legalistic. Ba't mo ka pinapakialaman? Kahirap naman kung wala tayo. Nagsimbahan pa tayo kung wala tayong pakialamanan. It's divine empowerment. Diba? Hindi, ang kingdom ni God ay hindi merely talk lang. Ayan. Okay? Kundi it is a display of power. Power saan? Grace ni God. Na nakikita itong totoo at buhay sa ating buhay. So, next time na magpe-pray tayo at tila hindi sinagot ni God yung prayer natin, maghintay tayo ng response. Baka itinuturo ni God or inalaw ni God yun para matuto tayo. Pwedeng hindi naman talaga consequence yun ng kasalanan. Pwedeng it's a form of discipline and humbling us. Baka kasi mayabang na. Preparation sa'yo. Pwedeng prepare. Pangit lang nung term pero pwede naman talaga hinahanda ka. Di ba? Yung prayer. Kasi sila, yung mga apostol, nag-prayer din yan eh. Hindi pa muna sila pinapapunta sa ganito. Kasi may hinahanda. Diba? Tsaka, ang pangit kasi ngayon no? Kailangan pag ikaw parang esteemed. Parang ang tingin mo lagi komportableng buhay. Tingin mo lagi is maayos lahat. Mga Christian, ang pinagpe-pray nila at saka iniisip nila habang tumatanda sila, nagiging mas maayos at smooth sailing yung buhay. Not knowing na, as a Christian, may mga continuous na persecution and battle. Yung sinasabi dito hindi daw, sabi nga ni Ravenhill, yung mga churches daw, mga modern churches, pero noon pa to mga modern churches daw ngayon is after the prosperity, popularity, and personality. Not knowing na ang totoong church ay covered sa persecution, poverty, and prison. Na-prison si Paul. So, ngayon, ano ba tong grace ni God? Maraming nag-try mag-interpret. It can be an advice. It can be a counsel ni God. Pero whatever it is, for sure, merong ibang perspective ang Diyos kung ano yung sinasabi ni God na my grace is sufficient. Bakit may pinagagaling si God, merong hindi. Pero tandaan natin, though hindi pinagaling ni God yung thorn in the flesh ni Paul, meron naman siyang Luke. Yung physician niya. Si Luke. Ayan. So, yun din yung point na wag din tayong martyr na may sakit tayo, wag tayo papagamot. Hindi naman din yung ganun. Yun lang. Yun na yung ko. Wala naman akong next week, medyo mahilab-hilab yung ating pag-aaralan. Kasi yung conclusion na yun. Ito is medyo na talaga. Yung the specifics na ng mga pinagsasabi ni Paul. Bakit nga ba may ganun? Bakit nga ba nagyayabang si Paul in a way na gusto niyang buhatin yung bangko niya para siyang may gustong patunayan? Bakit nga ba ganun? So, ito na yun. Magko-conclude tapos gusto niya mag-repent yung Corinthians. Yan ang abangan nyo sa ating susunod na pagpapakita. Dito lang yan sa... Goodbye. God bless.